Aalis ka? Hahanapin ko siya. Xiangyao! Miss Bai, nakiusap ka na kausapin ko si Shujun. Bakit sinisisi mo ngayon ang Junhang? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Anong ibig mong Hoy, sabihin? anong ginagawa mo? Ano to? Ha? Huwag kang gumawa ng eksena. Kakausapin ko lang siya. Tama Miss na. Bai, sana sabihin mo ang totoo. Anong katotohanan? Sinasabi mo bang nakipagnegosasyon ka kay Shujun dahil inutusan ka ni Miss Bai? Sige, nung inutusan ka ni Miss Bai, nag-text ba siya o tumawag sa'yo? Personal niyang sinabi. May recording ka ba? Meron? So wala. Ang pagkakaintindi ko sa ginagawa mo ngayon, ayaw mo lang managot sa pagkakamali at kapabayaan mo, kaya hinarap mo ang kliyente ko para pagbintangan siya. Hindi totoo yan. Magbigay ka ng ebidensya na magpapatunay na alam ng kliyente ko ang malisyosong pagpigil mo kay Shujun na kausapin Hindi siya. yan ang ginawa ko. Hindi, Miss Bai. Sabihin mo ang totoo. Miss Bai, sumakay ka na. Ako nang bahala rito. Bitawan mo ako. Yaw, makinig ka. Tinutulungan ka ng bayaw mo. Hindi kita bayaw. Oo na, dati mong bayaw. Sinusubukan lang naman kitang tulungan. Kasasabi ko lang, di ba? Magbigay ka ng ebidensya. Yan lang ang solusyon natin dito. Di ba? Pero wala ka. Okay? Okay. Yaw. Huwag mong sisihin sarili mo. Naniniwala akong hindi mo kasalanan ng pagkamatay niya. Okay? Kaya lang, naging desperado siya sa ginawa mo. Pinagtulakan mo siya. Hindi ba't kapabayaan mo na yon? Empleyado ko si Xiangyao. Huwag mo siyang akusahan. Aba, si Attorney Chen ba to? Ang tagal na nating hindi nagkikita. Gusto sana kitang tawagan. Tungkol sa Golden Scale Award ngayon taon. Sinuwerte ako manalo. Laban sa'yo. Naawa ko ng konti na nagkalaban tayo. Kaya gusto ko tangayain mag-dinner. Pero kita mo naman, ang dami kong shows at interviews lately. Sobrang busy ko. Ganito na lang kaya. Kain tayo sa isang araw. Hindi na. Kung ako ikaw, hindi ko na uunahin ng kumain. Mas uunahin ko ang umuwi ng maaga para aralin ng batas. Ilang taon ka na kasing hindi na nanalo sa akin. Oo nga, tama. Ikaw talaga ang role model ko, Attorney Chen. Ginagawa ko lahat para mabot ka. Dangming, Hmm, huwag ka nang gagawa ng kalokohan. ano sinasabi niyang kalokohan? Corny nito. Sorry, Miss Bai. Natagalan ako. Huwag mong kalabanin si Qianhang. Huwag mo nang guluhin. Ayusin mo lang yung kay Shujun. Tanggalin mo ako sa gulong to. Huwag ka mag-alala. May backup plan ako. Gusto mo ba yung napapahiya ka? Ang tanga-tanga ko. Pagalitan mo ako, boss. Mahalaga ang oras ko. Mas uunahin ko ang mga kaso kaysa sa'yo. Baba. Sabihin mo, anong nangyari? Hindi ako ang pumigil kay Shujun na makausap si Miss Bai. Nakiusap sa akin si Miss Bai. Naramdaman ko kung gaano siya kamiserable kaya gusto ko siyang tulungan. Sabi ko sa'yo, hindi ka dapat mapalapit sa kliyente. Abogado ka niya at kliyente lang siya. Hindi ka dapat maging mabait sa kliyente mo. Sorry, boss. Sinira ko ang Junhang. Kung ayaw mo na ako makita, alis na ako.
Ang laki ng ginawa mong gulo tapos aalis ka lang? Handa ako magbayad ng danyos. May pera ka ba? Anong gusto mong gawin ko, boss? Susundin kita. Sa tingin mo, Handa ako. handa saan? Handa akong maging assistant mo habang buhay. Chungyaw, may sama ka ba ng loob sa akin? Sige, yung kaso muna. Anong mali mo? Hindi ako nakinig sa'yo at hindi ako lumayo sa kliyente. Hindi dapat ako naging emosyonal at padalos-dalos sa trabaho. Yun lang? Ha? Saka, hindi dapat ako pumalpak. Magaling ang boss ko. Nilabag ko ang privacy mo. Ano pa? Wala na akong ibang maisip. Dahil ba to sa aso sa bahay? Sabi mo, ginawa mo lang ang utos ni Bai Xingmang. Nagdududa ako doon. Hindi mo ba desisyon yun? Boss, wala ka bang tiwala sa akin? Maraming abogado ang may sariling interes at nakikinabang sa dalawa. Halimbawa, pinilit mo si Bai Xingmang na huwag makipagkita, kinausap mo si Shujun at humingi ka ng bayad sa kanya. Pagkakuha mo ng pera, ginawan mo sila ng settlement. Win-win situation yun na walang nakakaalam. Kaya lang, mahina ang loob ni Shujun. Nagkamali ka, nagpakamatay Hindi, siya. boss. Hindi ako ganong klaseng tao. Maniwala ka sa akin. Hindi ako kumita ng pera sa nangyari. May ebidensya? Wala akong kahit ano. Pero boss, matalino ka. Malalaman mo rin ang totoo. Kung okay sa'yo, handa akong pumirma ng kontrata habang buhay ako sa'yo. Ngayon, gusto mo ako i-scam. Ngayon ba, alam mo na ang mali mo? Sinabi kong lumayo ka sa kliyente. Hindi dahil natatakot akong pumalpak ka. Gusto kong protektahan mo ang sarili mo. Delikado ang pagiging isang abogado. Hindi sapat ang passion mo sa trabaho. Maraming abogado sa public welfare cases ang nasususpindi at nakukulong. Dapat marunong kang kumilala ng mga mapanganib na kliyente. Dapat kaya mo i-control ang risks. Itabi mo ang mga ebidensya. Chungyaw, abogado ka. Alam mo dapat ang hangganan ng batas at kung paano ito gamitin ng ligtas. Aral sa ito. Hindi masama na kinuha mo ang kaso na to. Boss, wala akong ebidensya. Ba't mo ako tinutulungan? Naniniwala ako sa'yo. Bakit, boss? Kulang ka pa sa talino. Okay lang ako sa meron ako. Marami pa akong dapat matutunan sa'yo. Sige, huwag na maulit. Kukolektahin ko ang lahat ng lawyer's fees kay Bai Xingmang. Sa mundong ito, wala akong hindi kayang lutasin. Boss, fresh seafood ang dinner ngayon. Tikman mo na. Mas maganda kung may lemon ng oysters para mawala ang lansa. Aayusin ko next time. Gusto ko inihaw tong cuttlefish. Bibili ako ng oven. Matulis yung shell nito, ha? Ako nang magbabalat para sa'yo. Nagsipag ka ngayon para magbayad ng utang. Boss, special ang dinner ngayon bilang pasasalamat sa'yo. Hindi to kasama sa bill. Maraming salamat, boss. Salamat sa paglaan mo ng oras para pangaralan ako. Salamat sa pag-encourage sa akin. Isa kang kaibigan. Isa kang mahalagang bahagi sa paglalakbay ko sa buhay. Gabay sa tamang landas. Sandali. Saan mo ba yun kinopya? Lahat ng yun galing sa isip ko. Siya nga pala, boss. Gusto mo ba kumanta ako habang nagluluto? Anong mga kanta? Aaralin ko. Minsan lang naman ako magkaroon ng insomnia. Oo. Pero dapat palagi akong handa. Sige, total sincere ka. 10,000 words na self-reflection report. 10,000? Sulat kamay. Bawal tumaas sa 10% ang plagiarism. Huwag mong isipin na absuelto ka porkit kinain ko to. May parusa ang bawat pagkakamali sa trabaho. Saka na pag-usapan pagtapos na yung kay Bai Xingmang. Kain na. Heto na yung hipon.
Gusto ko lang naman na makaharap siya, makapag-usap kami ng maayos, pareho kami magpakumbaba. Yun lang naman. Hindi niyo ko kailangan ipagtulakan. Pinuntahan niya ako. Wala na ba siyang ibang option? Hindi mo kasalanan ng pagkamatay niya. Kaya lang, naging desperado siya sa ginawa mo. Pinagtulakan mo siya. Hindi ba't kapabayaan mo na yon? Ako ang kapatid ni Shujun. Talagang nagulat ang pamilya ko sa pagkamatay ng kapatid ko. Hindi namin kayang tanggapin to. Kung nagawa lang makapag-usap ng kapatid ko at ni Bai Xingmang nung araw na yon, baka nakapag-settle pa sila. Hindi magiging desperado ang kapatid ko. Hindi mangyayari ang trahensyang to. Gusto kitang tanungin, Attorney Chang. Hindi ka ba nakakonsensya? Anong napala mo sa pagpigil? Sa kapatid ko makausap ang dati niyang asawa! Ang sama mong abogado, mamamatay tao ka, Changyao. Pusong bato na abogado! Ginawa niya to para sa pera. Sinisira niya ang reputasyon ng mga abogado. Sama niya! Nakakadiri ang tao to! Nakakasama siya. Hindi abogado! Mamamatay tao! Hello, sino to? Mamamatay tao ka! Ang sama mo! Chungyao! Huwag mong sagutin. Paano nila nakuha ang number ko? Walang sikreto sa internet. Mag-search ka lang sa isang tao. Makukuha mo lahat ng impormasyon. Lumabas tayo. Anong kailangan niyo? Gusto ko yun, miss. Bigyan mo lang siya ng mocktail. Sa akin yun. Sandali lang, sir. Pero gusto kong uminom, boss. Mahina ka sa alak. Makulit ka pag nalasing. Ano bang espesyal na okasyon? Ano nangyari nung huli kang nalasing? Papaalala ko ba? Bakit hindi na lang sa bahay? Bakit lumabas pa tayo? Sa bahay, may aso. Akala ko dinala mo ko rito para mag-relax at ayusin ang sarili ko. Nahihibang ka ba? Attorney Chen, yaw-yaw. Senior, nandito ka rin? In-invite niya ako. Tungkol sa kanya ba to? May iba pa ba akong dahilan para makipagkita sa'yo? Pinapunta kita rito para sana masabi mo kay Chong Yao ang alam mo bilang abogado ni Shujun tungkol sa marriage nila. Siyempre, hindi mo kailangan banggitin ang confidential parts. Sabihin mo lang ang perspective mo. Hindi ko inasahan na sa huli bibigay siya. Ang totoo niyan, matagal nang nagdudusa si Shujun sa severe depression. Nakadepende siya sa gamot para maging stable siya. Hindi ko alam na may depression siya. Alam ko na dahil sa pagkamatay ni Shujun, maaaring nakokonsensya ka. At ang opinyon ng iba, sobrang nakaka-stress sa'yo. Pakiramdam mo kasalanan mo lahat. Pero hindi. Pananagutan to ni Bai Xingmang. Matagal nang alam ni Bai Xingmang ang tungkol sa depression ni Shujun. Pero sabi ni Miss Bai siya ang biktima sa kanilang dalawa. Inabuso at ininsulto raw siya ni Shujun. Sinaktan daw siya. May ebidensya ba siya? Nasa akin ang diagnosis ng depression ni Shujun. Pati ang record ng mga pag-uusap nila.
Kailan sinabi sa'yo ni Bai Xingmang na siya ang biktima sa kanilang dalawa? Bakit hindi ko alam yan? Pagkatapos ng meeting, kinausap niya ako sa conference room at kinumpirma ang ebidensya. Magaling talaga siyang artista. Napaniwala ka niya sa hindi totoo. Totoo ang pinost ni Shujun sa Weibo account niya. Shujun sa Weibo account niya. Salamat, Director Shang, sa pagsali sa akin sa The Legend of the Golden House. Nako, wala yun. Hindi ko inaasahan magiging lagpas 1 billion na views. Saka dahil kay Direk, nakilala ko kayo. Maraming salamat, ha. Salamat sa inyo. Salamat din. Salamat. Excuse me na. Salamat. Balik ako. Sige na. Cheers. Sige, bye. Okay, bye. Nung una nagkunwari si Bai Xingmang na mabait at mapagbigay. Ang engineer na si Shujun na walang muwang sa pag-ibig na in love na agad sa kanya. Devoted siya kay Bai Xingmang. Nalaman din ni Shujun na hindi talaga siya ang gusto, kundi ang company niya ang Tuan-Tuan. Hindi alam ni Bai Xingmang na hindi lang si Shujun ang nag-iisang shareholder. Di siya kasing yaman ang inakala niya. Nung nag-uumpisa ang negosyo, wala pang kinikita. Bilang CEO, si Shujun nakaranas din ng paghihirap. Nagbago bigla si Bai Xingmang. At lumabas ang totoong kulay niya. Gusto nang makipag-divorce. Hindi pala totoo yung sinabi ni Bai Xingmang na ginamit siya ni Shujun para makilala sila at matulungang sumikat ang Tuan-Tuan. Lahat ng yan matagal lang naisip na strategy ni Bai Xingmang. Wala kasing alam si Shujun pagdating sa relationships. Hindi naman sa ganun. Masyado lang siyang confident. Number 36, nagbid ng 15 million. Ang akala kasi ni Shujun, magagamit niya ang impluensya ni Bai Xingmang para maging listed company na ang Tuan-Tuan Online habang unti-unti siyang pinapaibig. Kung naging mautak si Bai Xingmang dahil sa ginamit niya ang depression ni Shujun para makuha niya ang pera nito, ginamit din siya ni Shujun bago at matapos silang ikasal. Hindi sila nagkakalayo. Bakit ginawa ni Bai Xingmang to? Para sa sarili lang niya. Hindi naman niya kailangang maging masama. Kung para lang sa pera, pinangakuan naman siya ni Shujun, di ba? Kung gusto niyang makakuha ng higit sa inutos ng korte, kaya niyang paikutin yung sitwasyon. Dahil alam niyang ayaw ni Shujun ng gulo. Ba't kailangan pa niyang gawin yun? Dahil ang bago niyang boyfriend, ang kalaban ng Tuan-Tuan Online, gusto niyang sirain ito. Kung isa sa publiko ko ang evidence, lilitaw ang katotohanan. Di na madadawit si Chong Yao. Kaya lang hindi naman kasi ako kabilang o sangkot sa issue. Base kasi sa paniniwala ko, Bakit mo ipapublic? Anong kinalaman mo ron? pinapunta mo ako rito para mapag-usapan ng issue at masolusyonan. Kailangan pa bang ipaalam? Minamaliit mo ba yung kakayahan ko, ha? Hoy, tapos na tayo. Wala nang iinom. Alis na. Bakit ka ba ganyan? Nasa iisang industriya lang tayo. Baka magkatrabaho tayo ulit. Kaya kailangan mong maging polite. Bakit ko naman kailangan gawin yun para sa'yo? Oh, eto. Sagot ko na. Yaw. Next time tayo na lang. Muna na ako. Bye. Salamat po sa pagpunta. Salamat din, boss. Para saan naman? Kahit may kasalanan ako, pinaalam niyo sa akin na may solusyon pa rin ito. At nalaman ko ring hindi ako ang may kasalanan sa pagkamatay niya. Mas panatag na ako ngayon. Sa tingin mo ba, dahil sa sinabi mo makakapatay ka na lang ng basta-basta? Nag-iisip ka ba talaga? Alam mo, boss, sa tingin ko po mabait ka naman talaga. Masakit ka lang magsalita. Mahalaga kasi sa'yo ang oras at pera. Kulang na lang ilagay sa noo mo ang rate mo. Dinala mo pa ako rito para pag-usapan ng case at gabayan ako. Kahit marami ang may ayaw sa'yo sa industriya, ang totoo, mataas lang yung standards mo, di ba? Naalala ko pa, nung panahong sumikat ka, naipanalo mo ang kaso ng kliyente mong manluloko. Maraming nagalit sa'yo.
Dahil ba ron kaya ka mabait sa akin ngayon? Huwag kang mag-imbento dyan. Empleyado kita. Naapektuhan din ako. Dahil lang doon, kaya ako ganito. Paano mo yun nalampasan? Yung alin ba? Yung maraming taong galit sa'yo at minumura ka. Hindi ka ba naapektuhan sa tuwing naiisip mo yung maling ginawa mo? Kumulekta lang ako ng evidence at dinimanda yung mga tao at media reporters na minumura ako at sinisiraan ako online. Dahil sa kanila, nakakuha ko ng mahigit 600,000. Kaya naman nagkaroon ng kapital ang Junhang. Kaya pala, bagay sa'yo yung Chen kasi ibig sabihin nun eternal money. Tama na. Puro ka bola. Bayaran mo. Ba't ako magbabayad? Eh, ikaw naman ang nagyaya. Sabi ko, uminom tayo. Sabi ko bang libre ko? Hindi naman ako uminom ah. Wala nga talagang libre sa kanya. Kalahating oras kita nakausap. 1 oras na kasama ang round trip. Base sa rate ko, naka 90% discount ka na sa drinks. Matuwa ka na. May driver's license ka? Oo. Ako ang magmamaneho ng kotse mo? Hindi ako sanay sa kalsada. Patawag na lang tayo ng driver. Driver? Oo. Nang ganitong oras, aabutin tayo ng 1 oras. Gusto mo pang magbayad ng per hour ko? Chungyao, nalagpasan na tayo ng electric motorcycle. Talaga? Mabibilis naman na ang mga e-bike ngayon. Nakakapag-accelerate sila in 1 second. Lumagpas na rin sa atin yung bisikleta. Boss, yung mga madalas magbisikleta, may explosive power at malakas ang muscle. Sige, paliwanag mo nga. Kung bakit nauna pa yung jogger sa atin, ha? 10 minutes lang dapat. Pero 20 minutes na. Sa kotse na ba tayo matutulog, ha? Boss, ano bang klaseng kotse to? Kailangan kong magdahan-dahan. Baka magasgasan o mabangga ko. Hindi ko na kasi afford bayaran yun eh. At saka umuulan pa. Safety first. Safety first.